Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon bigyan natin ng reaction ang bagong hula ni Madam Bertudes tungkol kay President Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos, masamang pangitain ang nakita ni Madam Bertudes sa kanyang kalagayan ngayon. At nakita sa barahan ni Madam na mangyayari ang di inaasahan na kusa siyang magbaba sa pwesto dahil sa kanyang kalagayan. Ang tanong, totoo kaya ang lumabas sa barahan ni Madam? Hindi na natin patagalin pa ito na ang bagong hula ni Madam Bertudes kay President Bongbong Marcos. Hello mga ka-Bertudes, maganda po rin tayo at magandang pogi mga ka-Bertudes. Ito na naman si Madam Bertudes dahil nakakatunog tayo ng mga bagay-bagay na negatibo na nagkokompa sa aking mga enerhiya na kailangan nating mahulaan or mabasahan ng tarot card si President Bongbong Marcos dahil siya ay merong mga delicate or danger na haharapin or hinaharap sa ating mga naaaurahan sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang video ko na meron tayong mga legitable tarot card na pinapakita at nakikita ninyo dahil doon sa mga nakaraan kong video na mag-iisa at magkakaroon ng hindi magandang kalagayan sa kalusugan talaga si BBM dahil talagang malapit siya na matulad talaga sa kanyang ama, President Bongbong Marcos. Ayan. Tingnan natin ang tatlong nangingibabaw na enerhiya kay President Bongbong Marcos. Ano kaya ang lagay niya sa mga enerhiya? Titingnan natin mga ka-Bertudes ang tatlong enerhiya na ipapakita ng tarot card. So, si President Bongbong Marcos ay aakuhin lahat ng mga pagsisisi at pagkakaroon ng mga bagay-bagay na siya ang gumawa at siya ang gagawa. Kaya sa lahat ng mga ginagawa niya, siya rin ang kikilos. Ano? Kaya lahat ng kinikilos niya ay sa sarili niya. Siya ay mag-iisa. Right? Siya. Mag-iisa siya at papasanin niya lahat ng mga dapat pasanin or pananagutan ang dapat niyang harapin at pagkakaroon ng mga obligasyon. Lahat ng yan ay mangyayari at mangyayari. Ang dami-dami niyang shoulder. Kaya super stress, super selfish na siya sa sarili niya at maaring pure negative na siya. Magkaroon siya ng maraming pure negative. So I mean to say, wala na makikitang maganda o tama sa kanya dahil napaka-X na siya. Yun ang nakikita ko dito at sinasabi ng tarot card. And next energy, higher energy is Wheel of Fortune. Yung Wheel of Fortune niya, yung gulong ng kapalaran niya. Iikot sa maraming kaso, sa maraming dokumento, files, or pag-aaral, pagsusuri, at saka lahat ng mga responsibilidad at na ipupukol sa kanya or dahil hindi niya maayos, maraming papalibutan siya ng mga reklamo or paninisi sa kanya ng mga lalo ng mga taong bayan. The more kasi na umiikot ang kanyang Wheel of Fortune, ang iniikutan niya ay for filing or files, document, whatever. Yan ay mga cases din, no? Kaya yan umiikot, hinihila na si President Bongbong Marcos sa ilalim. Kaya lahat ng mga nakapaligid sa kanya na lumiligid ng mga sindikato or mga corrupt or whatever na nilinlang din siya, sama-sama na silang mahuhulog sa bangin. Ayan, nagkaisa.
Kasi alam niyo ang style kasi ni President Bongbong Marcos, ang pagkatao at saka yung kanyang personalidad ay lutang. Bukod sa may bisyo na, lutang pa. Kaya he is awake and he is lutang. 'Di ba? Kaya lutang talaga. So, I mean to say, magkakaroon ng change object. Ang susunod na enerhiya niya na nakatataas dito ay yung tinatawag natin, I don't know, kasi meron siyang haharaping malaking pagsubok kasama ang kanyang mga pamilya. Maaari silang maglakbay o pumunta sa ibang lugar or ibang bansa, whatever, kasi napapalibutan na sila ng mga kind of bumabakod sa kanila, babakuran na sila. Kaya kailangan nila makawala or makalagpas or tatawid ng dagat. Ibig sabihin, pagsubok, tatawirin nila yung mga pagsubok nila. At para malampasan nila yung mga hinaharap nilang problema, sila ay maglalakbay. Kaya magkakaroon ng mga change object o palipat-lipat na lugar. Kaya abangan niyo yan mga kabertudes dahil itong tatlong enerhiya na to ay lahat ay mapupunta kay President Bongbong Marcos. Mag-iisa at puro cases, puro filings, and then trouble or tinatawag change subject na tatawid o aalis sila. Mga mag-anak. Yan. So, ayan. Pwedeng lumayo o kailangan nilang lumayo, no? Kaya patindi ng patindi ang magiging kalagayan at kalusugan ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga haharapin at kalagayan sa ngayon dahil marami na talagang nakikita sa kanyang X negative. Excuse me. So, yan. So, tingnan natin ang 7 card ni President Bongbong Marcos. Ang update natin to sa kanya kung ano yung mga nangyayari at mangyayari pa. Nakaraan, hinaharap at saka sa kasalukuyan. Kaya, mga kabertudes, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At pindutin ang bell at all para lagi kayong update sa aking mga videos na i-upload ko latest para kayo ay kapanood ng hindi kayo nai-stress. Happy lang, good vibes lang para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Madam Bertudez, amazing Fortune Teller Philippines. Maraming salamat po sa lahat ng mga kliyente ko, sa lahat ng mga nagpa-schedule, sa lahat ng mga bumili ng Lucky Charm Protection, sa lahat ng mga nagpagamot, at sa lahat sa inyo mga kabertudas, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo sa akin. At kung wala kayo, wala rin ako sa YouTube. Wala rin ako mga vlog. Kaya maraming salamat and so much sa inyong lahat. Ayan. So ito yung mga nangyayari kay President Bongbong Marcos. First, okay. First card is matatapos din ang laban at mapupunta rin ang mga kaguluhan sa katapusan ng kaguluhan dahil marami na ang makikipaglaban at magkakagulo-gulo dahil talagang sobra na ang nararamdaman ng mga taong bayan at mga nag-aabang, nag-aantay ng mga pangyayari sa mga nangyayari katulad na lang ng mga flood control. Kung hindi nila yan naayusin, hindi nila anuhin, apektado ang ating mga disaster system.
Itong pitong card ni President Bongbong Marcos ay merong mga pagtatapos ng laban. Kaya siya ay maaaring iwanan ng mga kasamahan niya o isa-isang mawawala o babaligtad na ang mga kasamahan niya or yung mga sangkot sa mga nasasangkot. Kaya sangkot-sangkotan na yan kasi marami na talagang mabubuking, marami nang malalaman. So, this is the emperor. Ito pa rin, habang kakaroon ng kaguluhan at hindi magandang kaguluhan din sa iba't ibang bansa, ang isang pinaka-powerful na matanda, ang mas makapangyarihan at mas mahusay sa pagpapagana ng mga sistema para sa lakas at husay sa pakipaglaban, maaaring ito ay ma-involved sa ating kaguluhan sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po mga kabartudes, sabihan nyo naman yung mga kaanak, kaibigan, kakilala, mga relatives nyo dito sa Pilipinas na mag-ingat sapagkat trouble na yung mga nangyayari. No? Okay, marami ngayon na mauubos ang oras, mauubos ang time sa mga bagay-bagay na hindi napapagana ang justice system natin, no? Kaya marami diyan na mayroong mga nagta-traffic enforcer sa mga investigasyon at marami rin mga tao na nananabik sa resulta. Kaya watch elder kayo dahil marami ngayon din mga magta-travel, no? Maraming nawiwindang, maraming stress, kaya gusto nila mag-travel at saka gusto rin nila na magkaroon ng kaayusan. Now, si President Bongbong Marcos ay may involved sa isang matandang hari or tinatawag natin na matandang malakas na namumuno ng bansa ang maaaring ma-involve siya or maaaring ma-involve tong matanda na to sa kanya. And now, issue yan. Then, dito naman sa nawiwindang na ang mga tao dahil nawiwindang na rin si President Bongbong Marcos dahil kakailanganin niya na ng mga tagapagtanggol. Kano? Dahil siya ay may mission, no? Mission niya ay naging consummation dahil binago niya ang kanyang direction and position. Dahil diyan, nagbabalak si President Bongbong Marcos to travel. Na-issue ngayon ay puro travel, no? Kakaroon ng mga travel, no? Ibig sabihin, takas dito, takas doon, punta na, kahanap na sila ng kanya-kanyang lungga dahil si President BP Sara ay hindi na nila matatalo pa. And next, nahihirapan na si President Bongbong Marcos sa kanyang pakikipagdealing dahil nagkakaroon siya ng mga wrong transact doon sa mga tao na nakikipag-deal siya. Pagdating ng panahon at araw na lang ang iniintay or panahon na talagang super affected na si President Bongbong Marcos Jr. Alright? Next, isang babae ang hindi mo nyo makakausap na maaaring hindi rin makita or hindi maging issue. Pero ito ay hinahanap ng tama. Ito ay ang asawa ni President Bongbong Marcos, si Lisa. Kaya siya ay merong pinagkakabala na dapat harapin. So, nakakakilabot ang mga mangyayari sa family Marcos dahil
sa mga flood control anomaly, dahil sa mga anomalyang mga nangyayari sa kanila, at sangkot sila sa mga issue at pananagutan, at sila ang masisisi talaga ng taong bayan. Right? And next card is kabiguan. Kung matatandaan nyo, ito nakuha na ni President Bongbong Marcos sa mga nakaraan kong card. Dahil dito, masyado nang lumalalim ang sugat ng taong bayan at ang puso rin ni President Bongbong Marcos ay maaaring ma-heart attack sa mga nangyayari o sa mga mangyayari. Lagi nang masakit ang puso ni President Bongbong Marcos dahil ang dami ng kabiguan niya na nararamdaman, no? Pag sinabi nito na ganito ang itsura ng puso niya is negative, parang sinasaksak na siya unti-unti, ano? And next, maaaring matuluyang talikuran or mag-resign talaga si President Bongbong Marcos. Ayan ang maganda na inaabangan ng lahat. Dahil dito ay hindi man niya gustong talikuran, pero mapipilitan siyang talikuran, iwanan at babaan ang pwesto niya bilang president dahil maaari nang mag-overtake or mag-take over si President BP Sara Duterte. Dahil dito, siya ay magkakaroon ng pagtalikod sa kanyang posisyon o sa pagiging president. Yun lang nakikita ko, pero may clue, may laman yan, kayo nang balang mag-isip. Dahil dito, sinasabi naman dito na nakikita ko ang 100% ng pagtalikod ni President Bongbong Marcos sa Malacanang.